Hello po sa inyo, Miss Terry, at sa naaabot po ng channel ninyo. Sinulat ko po itong kwento ko sa hiling na din po ng aking pinsan na si Jake. Ako nga po pala si Dennis, isa po akong office staff. Bago mag-pandemic ay meron pa kaming opisina sa isang building malapit sa isang ospital po sa BGC, pero hindi ko na lang po papangalanan, Miss Terry. Simula po noon ay work from home na kami. Doon po magsisimula yung ibabahagi ko sa inyong istorya na nagpabago po sa paniniwala ko sa mga masasabi nating ibang nilalang. Pebrero 2020 nang magkaroon ng unang case ng COVID sa bansa natin at napabalita sa opisina namin na nasa ospital malapit sa building namin naka-confine yung pasyente na yon. Kaya po, nag-start na mag-announce ang company namin na mas makakabuti raw kung hindi muna kami papasok ng ilang araw at maghintay sa announcement ng HR. Ilang araw lang po ay pinakuha na ng opisina namin ang mga gamit, lalo na yung mga computer at laptop, para sa bahay na lang kami magtrabaho that time. 3 buwan ang nakalipas at ang naging routine ko sa bahay ay tulog, kain, trabaho. Nung mga time na yon, Miss Terry, bawal po talagang lumabas dahil naka-quarantine pa tayo, kaya paminsan-minsan ay tamang nood lang ng mga video sa TikTok at Facebook. Isang araw ay tumawag sa akin si Jake at nangangamusta. Musta ka na, pinsan? Work from home pa din ba kayo ngayon? Okay naman ako, pinsan. Oo, work from home pa din kami. Nabuburyo na nga ako dito sa apartment. Nung time po kasi na yon, Miss Terry, ay nag-a-apartment po akong mag-isa. Nag-migrate na po kasi yung parents at kuya ko sa Canada. Kaya po nung panahon na yon ng pandemic, ay alalang-alala sila sa akin. May girlfriend ka na ba ngayon, pinsan? Wala pa nga, insan eh. Bakit? May marereto ka ba sa akin? Ako nga, wala pa din eh. Bago ko ireto sa'yo yun, edi sa akin muna, no? Akala ko pa naman, kaya ka tumawag, may ipapakilala ka sa akin. Pero kung gusto mo lang ng may makakausap na babae, edi mag-dating apps ka na rin katulad ng ginagawa ko. Wala po akong idea sa mga ganon, Miss Terry. Aaminin ko po sa inyo, hindi naman ako gwapo, pero hindi rin naman pangit. Ayun nga lang, hirap po talaga akong makipag-usap sa mga babae, lalo na po kung hindi ko talaga kilala. Yung as in, wala akong idea sa pangalan o kahit ano tungkol sa kanya. Gumamit na nga ako ng dating app na sinabi sa akin ni Jake, Miss Terry. Nung una ay halos wala akong makita na interesadong babae. Siguro ay mapili na din po ako. Mula ng gabi hanggang sa matulog ako, puro browse lang ako sa mga profile. Habang yung iba naman, nagchat-chat ako pero wala naman silang reply. Sa inip ng pag-aantay ko, nakatulog na ako. Pagkagising ko kinaumagahan ay may nakita akong isang reply ng babae. At ang pangalan niya sa profile niya ay Shane. Bago ko siya replyan nun, tiningnan ko muna ang profile niya. Kasi sa dami ng na-chat ko kagabi, ay hindi ko na maalala yung mga itsura nila. Nang mabuksan ko yung profile niya, naka-face mask ito. Ano ba naman yan? Nakatakip pa yung muka? Ang nasabi ko na lang sa sarili ko. Pero aaminin ko nun, Miss Terry, parang nagkaroon ako ng pagka-interes sa kanya. At doon na nga po nagsimula yung pagiging close namin sa isa't isa. Mabilis kong nakapalagayan ng loob si Shane, Miss Terry. Halos parehas kasi kami ng mga hilig. Isa nga pala siyang bank teller, ngunit natigil ang kanilang pagpasok dahil sa pandemic.
Kaya sinubukan niya rin daw mag-dating app. Halos araw-araw at oras-oras kaming magka-chat at magkatawagan. Hanggang sa isang araw na lang ay nagyaya ako sa kanya na magkita na kami. Nung time po na yon ay medyo na-lift na ang ECQ at kahit papano pwede nang lumabas ang mga tao. Agad naman siyang pumayag since magkikita lang naman daw kami at matagal na naman daw kaming magkausap. Napagkasundoan naming magkita sa isang mall sa Quezon City noon, Mystery. Sa sobrang pagka-excited ko noon ay nasabi ko sa pinsan ko na may nakilala akong babae sa dating app at nabanggit ko rin na ngayon kami magkikita. Talaga, pinsan? Swerte mo naman. Good luck ah. Sana babae talaga yan. Sira ulo, babae talaga to no. Lagi ko kayang kausap to. Biro lang, insan. Sige, ingat ka. Baka ma-scam ka ah. Pang-iinis na sabi ni Jake. Nagkita kami sa isang fast food sa mall at sa unang pagkakataon po ay nasilayan ko ang kagandahan ni Shane. Unang kita pa lang nasabi ko sa sarili ko na sana maging girlfriend ko ang babaeng to. Natameme ako at hindi ko napansin na kinakausap niya na pala ako. Hoy, sabi ko, kamusta ka na? Natatawang bati niya. Okay lang ako. Ang ganda mo pala sa personal, Shane. Nahihiyang sagot ko. Bolero ka pala talaga, no? Ang pabirong sabi niya. Doon na din kami nagpasyang kumain dahil parehas kaming hindi pa nagla-lunch. Habang nakapila ako sa counter para umorder, ay napasulyap ulit ako kay Shane. Nakita ko siyang busy sa pagse-cellphone lang nang may isang lalaking nakatingin sa kanya mula sa kabilang table. Hindi ko na lang pinansin at baka nagagandahan lang sa kasama ko. Habang kumakain na kami, ay nahuhuli ko pa din yung lalaki na tumitingin. Ngayon naman ay sa akin siya sumusulyap. Nang makatapos na kaming kumain, ay nagpaalam ako kay Shane na magsi-CR lang ako saglit. Habang naghuhugas ako ng kamay, ay siya naman dating ng isang lalaki at napatingin ako sa salamin. Hindi ako pwedeng magkamali na siya yung nasa kabilang table. Pero hindi ko siya magawang komprontahin, Mystery. Dahil baka mapahiya lang ako dahil sa totoo lang ay wala naman siyang ginagawa pa sa amin. Baka nga tamang hinala lang ako dahil sa maganda yung babaeng kasama ko ngayon. Bago pa man maggabi nun, ay hinatid ko na si Shane sa kanyang kondo. Malapit lang pala siya sa mall na pinuntahan namin. Salamat nga pala sa bonding ha, Dennis. Wala yun. Salamat din at pumayag kang magkita tayo. Sana sa susunod mas mahabang oras na. Sure, bawi ako sa'yo. Ikaw kasi halos gumastos kanina Okay lang yun. O sige, uwi na din ako at may work pa tomorrow. Chat-chat na lang tayo. Habang naglalakad ako papunta sa terminal ng bus, napansin kong may sumusunod sa akin. Siya ulit yung lalaki kanina sa kabilang table. Nung makasakay ako ng bus, sumakay din siya. Wala nang upuan sa harap, kaya napilitan akong umupo sa bandang likurang bahagi ng bus. Pagkaupo ko, ay nakita ko siyang naglalakad sa gitna. Dito ay tinitigan ko siya ng malalim, pero hindi siya tumingin sa akin. Lumagpas lang ito ng inuupuan ko at sa likod ko pa mismo ito pumuesto. Halos sa dulo ako ng terminal bababa kaya alam kong matagal-tagal akong babiyahe. Kaya ang ginawa ko para maiwasan ng lalaki ay tsinempohan ko na bago magsara ang pinto ng bus ay agad akong bumaba. Doon ay hindi agad nakapag-react ang lalaki at naiwan siya sa loob ng bus. Kita ko ang matalim na tingin niya sa akin habang nakasilip ito sa akin mula sa bintana. Nang makauwi ako ng gabing yun, ay naikwento ko kay Shane ang nangyari sa akin.
noong nasa fast food kami hanggang sa sakayan ng bus. Nagulat siya at nabahala para sa akin. Sana daw ay sinabi ko agad sa kanya o itinuro man lang. Baka daw kakilala niya o may gusto sa kanya na hindi niya pinapansin. Sayang lang talaga at hindi ko napicturan yung mukha ng lalaki para maipakita ko sa kanya. Inisip ko na lang din baka nga may gusto lang sa kanya o stalker niya. Isang araw, naisip kong sorpresahin si Shane sa kondo niya at dalhan ng pagkain. Halos 1 linggo na din naman kami nung last na magkita, kaya hindi na din ako nagsayang pa ng oras at naligo ako at umalis na din agad ng bahay. Hindi ko sinabi sa kanya yung bala ko na yon, Mystery. Ang problema ay hindi pala ako papapasukin ng guard hanggat hindi nasasabi sa management sa kondo. Kaya napilitan akong magantay sa labas at mag-isip kung sasabihin ko ba kay Shane na nasa labas ako. Hanggang sa may huminto na kotse sa aking harapan. Pinsan, anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong ni Jake. Oh, pinsan. Dyan kasi nakatira yung kachat ko, so surpresahin ko sana. Kaso, mahigpit pala dito, hindi basta-basta nakakapasok. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Ganun ba, pinsan? Dito nakarent yung girlfriend ko. O di sige, tara, sumabay ka na sa akin para makapasok ka na sa loob. Aya ni Jake sa akin. Agad naman akong sumakay at nakahinga na ako ng malalim. Buti na lang naalala ko sa pag-uusap namin ni Shane ang floor at room number niya, kaya hindi na ako nahirapan na hanapin yun. Nang marating ko ang floor ay agad kong hinanap yung number ng kanyang kwarto. Napansin ko na parang walang masyadong tao sa floor na yun. Siguro ay nasa taas na kaya ganun. 23rd floor nga po pala ang floor kung saan nandun ang room ni Shane, Mystery. Nang kakatukin ko na ang pinto, napansin ko yung doorknob na parang may pumipihit. Naisip ko agad na baka si Shane yun, kaya tumakbo ako sa kabilang hallway at doon nagtago. Gusto ko kasi talaga siyang sorpresahin. Bumukas ang pinto at doon ay nagulat ako. Hindi si Shane ang lumabas, kundi isang lalaki na may hawak ng trolley na may sakay na 2 malaking trash bag. Papalapit na sa kinalalagyan ko yung lalaking nagtutulak ng trolley. Hindi ko alam kung saan ako pupunta hanggang sa may taong kumalabit sa akin para papasukin ako sa isang kwarto. Pumasok ako sa kwarto kahit hindi ko kilala yung nagpapasok sa akin dahil sa sobrang taranta ko. Nung aking naaninagan ang taong nagpapasok sa akin ay biglang gulat ko dahil siya yung lalaking sumusunod sa akin sa fast food hanggang sa sakayan ng bus. Hindi ko alam ang gagawin ko kung lalabas ba ako o ano, hanggang sa nagsalita na lang siya. Huwag kang matakot. Ako nga pala si Joseph. Dennis naman yung pangalan ko. Alam kong nagtataka ka sa akin bakit ko ginawa yung pagsunod sa'yo nung nakaraan. Bakit nga ba? Bala kitang balaan sa ginagawa mo. Ang tugon nito sa akin. Balaan? Saan? Kay Shane? Shane pala ang pangalan niya ngayon ha? Oo, kung ano man ang pangalan na pakilala niya sa'yo. Siya nga. Bakit? Anong meron sa kanya at gusto mong siraan siya? Ang galit na tanong ko. Naibahagi sa akin ni Joseph na may kapatid siyang lalaking nagtatrabaho sa kondo bilang isang security guard. Kakapasok lang daw nito noon nang may nakilala itong isang tenant sa kondo. Maganda daw ito at palagi siyang binabati kapag dumarating o umaalis ito sa kondo. Hindi daw nagtagal ay nahulog ang kapatid niya kahit alam nito na malayo ang agwat nilang dalawa, kaya sinarili na lang nito ang nararamdaman sa babae. Rita ang pangalan na pakilala nito sa kanyang kapatid. Hanggang sa isang beses daw ay dumating ito ng hating gabi at nagpapatulong sa kanyang kapatid para sa mga dalang gamit. Hindi daw ito nagdalawang isip at tinulungan agad ang babae hanggang sa makarating sa unit. Doon ay pinapasok daw siya at inalok ng tubig at pagkain.
Balak na sanang tanggihan pero nagpumilit daw ang babae kaya kinain niya ito at uminom. Nung sumunod na gabi ay ganun daw ulit, nagpatulong sa kanya at may pinakain. Ito na daw ang huling kwento sa kanya ng kanyang kapatid dahil ilang araw lang ang makalipas, hindi na ito kayang pumasok. Nagpapawis at laging gising sa madaling araw. Ayaw kumain ng mga pagkain na niluluto nila. Ang gusto lang ay mga hilaw na karne. Nabaliw daw yung kapatid ni Joseph, Misteri. Laking gulat niya pa daw ng isang gabi pagtingin niya dito, naglalaway at nakaupo sa bintana nila. Sinubukan pa daw niyang ipaalbularyo pero huli na daw ang lahat. Mahirap paniwalaan pero naging isang aswang daw ang kanyang kapatid, sabi ng albularyo. Nawala na lamang daw ito isang gabi nang may narinig silang nabasag na salamin sa bintana nila. Tumalo na pala ito at simula nun, hindi na daw nila nakita ang kapatid niya. Sinubukan daw niyang kausapin lahat ng mga kasamahan nito sa trabaho pero wala daw silang naaalalang babae tulad ng nababanggit ng kanyang kapatid. Anong ibig mong sabihin? Si Shane yun. Sigurado ako na siya yun. Ilang beses akong nagpabalik-balik sa kwarto nila at dun may mga sariwang atay at laman na hindi sa baboy o baka. Pre, pasensya na hindi ako naniniwala sa'yo. Baka may gusto ka lang sa kanya kaya sinisiraan mo siya sa akin. Kung ayaw mong maniwala, puntahan natin ang kwarto nila. Iniiwan nila lagi yung nakabukas dahil alam nilang walang tenant sa floor na to. Eh kung wala talagang tenant dito, sino yung lalaki na nakita kong lumabas? Kasamahan niya yun. Marahil ay katulong niya yun sa mga ginagawa niya. Para bang siguradong sigurado siya sa kanyang mga sinasabi. Parang ang hirap paniwalaan ng mga sinasabi niya, Misteri, kaya pumayag ako sa alok niya upang ipakita sa kanya na hindi totoo ang binibintang niya kay Shane. Nang mapansin namin na wala na yung lalaki kanina, ay doon kami lumabas para puntahan ang unit ni Shane. Pagpasok namin ay maayos ang kwarto. Hindi mo maiisipan na may kung anong kasamaan na nangyayari dito gaya ng binibintang ni Joseph. Binuksan namin ang ref nila para tingnan kung mayroon dito. Ngunit wala kaming nakita, tanging mga soft drinks at pagkain na tipikal mong makikita sa isang ref. Sinasabi ko na nga ba sinisiraan mo lang talaga si Shane. Nagtaka din siya at hindi siya makasagot nang naramdaman namin na may nagbubukas ng pinto. Dali-dali kaming pumasok sa storage room. Kabado kaming dalawa ni Joseph. Ako naman, Misteri, wala naman talaga akong balak magtago pero nataranta na rin ako noon dahil baka magulat si Shane na nasa loob ako ng kondo niya. Wala na akong nagawa kaya nagtago na rin ako. Nang mabosesan ko na si Shane ang pumasok, may lalaki na nagsasalita rin. Marahan kong binuksan ang pinto para makita ko sila. Isang delivery rider ang kasama niya at halatang nagpatulong ito sa mga in-order niya. Doon nakita kong inalok ni Shane ang rider ng maiinom at makakain. Kitang-kita ko na nung kainin ng rider, ang pagkain na binigay ni Shane ay bigla na lang itong nabilaukan at hinimatay. Matapos nun ay may tinawagan si Shane sa kanyang cellphone at maya-maya pa ay dumating na ang lalaking kausap niya. Yun din ang lalaking may dala sa trolley. Nagpatulong si Shane sa lalaki at inalalayan nila yung rider para iupo at ibuka ang bibig. Nakita kong may inilalagay sila sa bibig ng rider. Takot na takot ako noon, Misteri. Kita ko din ang pag-aalala at galit ni Joseph sa kanila. Hanggang sa marinig namin na nagsalita ang lalaking kasama ni Shane. Kinakapos na tayo ng pagkain. Kailangan mo na sigurong dalasan ang pagdadala ng mga tao dito. Hindi ganong kadali ang sinasabi mo. Hindi madaling magbait-baitan kapag gusto mo nang sagpangin yung taong nakakasalumuha mo.
Doon ko napagtanto na totoo pala lahat ang mga sinabi sa akin ni Joseph. Bigla akong nahiya sa sarili ko, pero hindi ko rin naman masisi ang sarili ko dahil wala naman talaga sa itsura ni Shane na magagawa niya ang mga bagay na yun. Pero Mystery, muntik na akong maihi sa kinatatayuan ko nang marinig ko mula sa bibig ni Shane ang mga salitang, Hindi pa pala nagchat-chat yung prospect ko na si Dennis. Teka, matawagan nga. nagkagulatan na lang kami ni Joseph nang tumunog ang cellphone ko nang tawagan ito ni Shane. Nagulat ang dalawa nang may tumutunog na cellphone sa loob ng storage room. Agad kaming kinabahan ni Joseph at nagkatinginan nang makita namin na papalapit na si Shane at yung lalaki sa pinto. Pero bago pa nila mabuksan yun ay agad namin itong itinulak, dahilan para mabigla ang dalawa at matumba. Tinunto namin agad ang pinto palabas. Sinulyapan ko pa si Shane at yung rider bago ako tumakbo ng mabilis. Yun na yata ang pinakamabilis na takbo na nagawa ko sa tanan ng aking buhay, Mystery. Buti na lang at bumukas agad ang elevator at agad kaming sumakay ni Joseph. Pilit kaming nagpipindot para sumara na agad ang elevator nang makita namin si Shane at yung lalaki na nakatayo sa dulo ng hallway at kumakaway. Magulo ang isipan ko ng mga oras na yun. Kumakaway lang si Shane at yung lalaki, pero this time kasama na nila yung rider, nakangiti ng nakakatakot. Pagbaba namin sa reception ay magre-report sana ako, pero pinigilan ako ni Joseph dahil baka daw kami pa ang makulong dahil wala kaming pahintulot para pumasok sa loob ng kondo at wala rin naman kaming ebidensya. Baka kami pa ang mapahamak kung igigiit nila Shane na hindi nila kami kilala. Wala akong nagawa, Mystery, kundi umalis na lang ng kondo na hindi na isumbong ang mga nasaksihan ko. Nagpasalamat na rin ako kay Joseph sa naitulong niya sa akin at sa pagsagip ng buhay ko. Nalungkot ako para sa rider na nabiktima nila, lalo na sa kapatid ni Joseph. Habang bumabiyahe ay kabado ako at balisa hanggang sa tumunog ang cellphone ko at nang aking tingnan ay si Shane ang nagchat. Dennis, bumalik ka ng kondo ngayon. Prank lang yun. Hindi na ako nag-reply pagkatapos nun. Malinaw na malinaw sa akin ang lahat ng nasaksihan ko. Ang masama lang ay hindi ko ito nasabi o naisumbong man lang. Kinabukasan, pagtingin ko sa messenger ko ay deleted na ang Facebook account ni Shane. Wala na din yung account niya sa dating app. At para naman kay Joseph, wala na daw yung kwarto na tinutuluyan nila Shane. Sinubukan niya pa daw balikan yon pero off limits na. Parang kutob niya ay may alam din yung management tungkol doon. Kinuwento ko naman kay Jake ang nangyari. Gulat na gulat din siya. Buti na lang daw ay nag-abroad na yung kanyang girlfriend, kaya wala na daw ito dun sa kondo. Magmula nun ay hindi na ako pumasok pa sa mga dating apps, Mystery. Parang nadala at natakot na ako dahil sa karanasan kong yun. Hindi pala talaga mababase sa itsura ang tunay na katauhan ng isang tao. O tao pa kayang matatawag yun? Hanggang dito na lang po ang aking storya, Mystery. Sana ay kung sakaling matampok ito sa inyong channel ay magustuhan ng inyong mga tagapakinig. Maraming salamat po ulit at more power sa inyong channel. Maraming salamat po sa pakikinig sa aming storya. Maaari po kayong magpadala ng inyong sariling kwentong kababalaghan sa misteryoSadilimTV@gmail.com. Malaking bagay rin po
kung kayo ay makakapag-subscribe sa aming channel. Maraming salamat po at hanggang sa muling misteryo sa dilim.